Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 15, 2026, Miyerkules sa ikadalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 5, verses 17 to 26. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya, nakaanib na sekta ng mga Saduseyo. Kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Pinakuha nila sa bilangguan ng mga apostol. Ngunit pagdating doon sa mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila. Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumagamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong pagbabasa at pagninilay mula sa unang pagbasa, ang mga gawa ng mga apostol. Ito ay matapos na kanilang maranasan ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa unang pagbasa ay yung hamon na kapag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay panig sa atin ang Diyos. Walang sino man ang makakahadlang o kahit ano pa ang gawin nila kung aalalahanin natin lagi na ang ating ginagawa ay bilang pagsunod lamang sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan at magtatanggol sa atin. Kaya nga itong mga alagad, no, bagamat sila ay ikinulong sa pagpapahayag ng mabuting balita tungkol kay Kristong muling nabuhay, sila ay ikinulong pero nagpadala ang Diyos ng anghel para sila ay pakawalan. Kaya tunay nga na walang imposible sa Diyos, no? Walang kung ano ang hindi mapangyayari kapag ito ay kalooban ng Diyos. Katulad ng ginawa ng Diyos sa dalawang apostol, no? Nakalabas sila ng kulungan kahit na ito po ay nakakandado. Sa kasalukuyang buhay natin, tandaan po natin, no, na kung meron tayong kailangan, manalig lang tayo sa Diyos, no, at sumunod sa kalooban ng Diyos. Talaga ngayon, no, pwedeng sinusubok tayo dahil minsan kapag hindi tayo makapaghintay sa pagkilos ng Diyos, tayo mismo ang gumagawa ng paraan ayon sa paraan natin. Ngayon, no, talagang nasa krisis tayo at marami ang
napanghihinaan ng loob, marami po ang umihina ang pananampalataya kung kaya kumikilos na, no, para lamang mabuhay sa maling paraan. No? Nagagawa na rin na mandaya, manloko o manlamang para lamang makasurvive, no, sa panahong ito ng krisis, para yung dating pinaninindigan at sinasampalatayanan ay nakukompromise, no? Ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya dahil sa pag-aakala nga natin na hindi tayo tutulungan ng Diyos o hindi kampi sa atin ng Diyos. Pero tandaan niyo po ulit, no? Sa karanasan ng mga apostol, sinikap nila na sumunod sa utos ng Diyos, kung kaya't hindi naman po talaga sila pinabayaan. Kahit sila ay ikulong, pinalalaya sila ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.